Saan po hango ang pagrorosaryo? Pakinggan po ninyo, dito po sa isa pa nilang libro na pinamagatang The Two Babylons. Ito po ay isinulat ng isa pang pare na nagngangalang Alexander Hislop. Ganito po ang kanilang sinasabi dito po sa page 187. Ang rosaryo at ang pagsamba sa banal na puso, Sagrada Corazon, nalalaman ng bawat isa kung paanong ganap na Romanista ang paggamit ng rosaryo at kung paanong ang mga deboto ng Roma ay parang makinang umuusal ng kanilang mga dasal sa pamamagitan ng mga butil. Ang rosaryo gayon paman ay hindi likha ng kapapahan. Ito ay napakatagal na at halos laganap na matatagpuan sa mga bansang pagano. Ang rosaryo ay ginamit bilang isang banal na kasangkapan ng mga unang Mexicano. Ito ay karaniwang ginamit ng mga Brahmin ng Hindustan at sa mga banal na aklat ng mga Hindo ay binabanggit itong paulit-ulit. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, ayon po sa may akda ng librong ito na binasa po namin na isang paring Katoliko, sana po napansin po ninyo mga kaibigan. Ang sabi po, ang rosaryo ay hindi raw po likha ng kapapahan. Sa makatwid, hindi po ito gawa ng Iglesia Katolika Romana. Kundi, ang sabi po sa binasa po nating libro, napakatagal na raw po nito at laganap na matatagpuan sa mga bansang pagano. Sino po ba ang mga taong pagano? Sila po ay ang mga taong walang tunay na Diyos. Wag na wag kang gagamit netong rosaryo na to kapag ka magdarasal ka. Ay, teka, earphone pala to. Sorry. So ano nga ba yung dahilan kung bakit hindi tayo dapat gumamit ng rosary kapag tayo ay magdarasal? Lalong-lalo na kung ikaw ay isang Kristiyano at galing sa Biblia ang pananampalataya mo. Unang dahilan po sapagkat ang rosary ay hindi po matatagpuan sa Biblia. Wala po tayong mababasang salitang rosaryo. And at the same time po, hindi po ito ginamit ng mga mananampalataya, mga propeta, mga man of God. Even si Jesus Christ ay never pong gumamit ng rosary nung panahon po niya. So kung wala ito sa Biblia at hindi naman inutos ito ng Panginoong Diyos, saan pa po ito galing? Di sa tao na naman. Utos na naman ng tao. Pinauso na naman ng tao na hindi naman galing sa Biblia. Yung rosary po ay may mga buto at yun yung hahawakan nila ng paulit-ulit para manalangin. At ganito po yung mababasa natin na madalas nating maririnig dun sa dasal na yon. Aba, Ginoong Maria, napupunuan ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka pong pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mabubuhay. Amen. So makikita po natin dito na mostly ng dinadasalan dito sa rosaryo ay walang iba kundi si Mary. At yung dasal po na ito ay paulit-ulit hanggang sa matapos po yung mga buto na hinahawakan ng tao habang nagdarasal. Kaya lang, pakinggan po natin sinasabi ng Biblia sa Mateo chapter 6 verse 7. Ganito po yung sinabi. Ngunit kapag ikaw ay mananalangin, huwag mong gamitin ang mga walang kabuluhang paulit-ulit na mga panalangin, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ito pong mga hentil na ito po yung mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ito ay sapagkat nananalangin sila ng paulit-ulit dahil sa kanilang palagay ay diringgin sila ng dami ng kanilang salita. So hindi po pala tayo dapat nananalangin ng paulit-ulit. As a matter of fact, mga kapatid, ang prayer po ay hindi po dapat scripted. Ito po dapat ay nasa puso natin ang gagaling. Kagaya nga po na sinabi ng Mateo chapter 6 verse 7, akala ng marami siguro kapag paulit-ulit itong dinarasal ay diringgin sila ng Diyos. Pero sinabi na po ng salita ng Diyos sa Mateo 6:7 na hindi po dapat ganito tayo manalangin. Kung titignan din po natin yung sinabi dito sa prayer, Aba, Ginoong Maria. So meron na po ako na unang video about sa ganitong prayer na sinabi ko nga po doon, bakit sinabi yung salitang Ginoo? Sapagkat ang alam ko, ang salitang Ginoo sa Tagalog word ay ginagamit para sa mga lalaki. So hindi ko po talaga alam yung dahilan, no? Patawarin niyo po ako kung bakit ginamit po nila yung salitang Ginoo kay Maria, ganong si Maria ay babae. Ngayon, napagtanungan ko po ito sa isang kakilala ko na Bisaya at sinabi niya sa salitang Bisaya, ang Ginoo ay Panginoon. So ibig sabihin, pagka sinabi mong Ginoong Maria, ibig sabihin na tawag mo sa kanya Panginoong Maria? So dito pa lang po mga kapatid, magkakaroon na kagad tayo ng confusion. Si Mary ay ginagawang Panginoon. Yun bang ibig sabihin doon? Kasi pag sinabi mong Ginoong Maria, ang ibig sabihin ng Ginoo ay Panginoon. Meron din po tayong mababasa na sinabi dito, Santa Maria, Ina ng Diyos. Sa English prayer, naririnig ko, Hail Mary, Mother of God. Mother of God? Ina ng Diyos? Sa pagkakaaral ko po sa Biblia mga kapatid, ang Diyos ay walang ina, ang Diyos ay walang nanay. Yes, common sense, alam naman po natin na si Jesus Christ ay Diyos. Amen naman po yan. Jesus Christ is God. Pero pagka sinabi mo kasing Mother of God, yung God, yung Diyos na manlilikha na makapangyarihan ay wala pong nanay. So dapat po mas mabuti pang gamitin sa prayer na to yung salitang
Mother of Jesus. Sapagkat si Jesus Christ po ay katawang tao ng ating Panginoong Hesus. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. So maiintindihan po natin yon dahil si Jesus Christ itself ay tao. Pero yung spiritual being ni Jesus na Diyos, wala pong nanay yun. Kaya mali pong statement yung salitang Mother of God or Ina ng Diyos. So mas maganda pong tawagin dyan is Mother of Jesus or Ina ni Jesus. Sa kabuuan ng prayer na to, makikita natin na ang tao ay nagdarasal kay Maria gamit ang rosaryo. So ang nangyayari, instead na tayong mga tao ay direktang magdasal sa Diyos, ipinapadaan po muna natin yung dasal natin kay Maria to the point na akala tuloy ng maraming tao na akala ko din po dati nung hindi pa po ako nakakilala sa tunay na Panginoon, akala ko tuloy si Mary ay Diyos din sapagkat bakit nagdarasal sa kanya yung tao? Na kung tutuusin, dapat po direkta tayo nagdarasal sa Diyos. Pastor, paano yun? Binabanggit natin in Jesus' name, Amen. Sapagkat sinabi naman po kasi ng 2 Timothy chapter 2 verse 5, sapagkat iisa lang ang Diyos at iisa lang ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ito'y walang iba kundi ang taong si Kristo Jesus. So makikita po natin na si Jesus Christ po yung nag-iisang tagapamagitan sa Diyos Ama. So ibig sabihin, okay lang po magdasal tayo kay Jesus Christ dahil si Jesus Christ po ang tagapamagitan sa Diyos Ama. Pero kung kay Mary po tayo magdarasal, there's something wrong. Sapagkat si Mary po ay tao lang din na ginamit ng Diyos, katulad nating mga tao na ginamit ng Diyos para ipanganak po si Jesus Christ. But it doesn't mean na siya po ay ginamit ng Diyos at napakatindi po at napakaganda po ng pagkagamit sa kanya ng Diyos sapagkat siya po yung babaeng ginamit ng Diyos para ipanganak ang ating Panginoong Hesus. Hindi po yun nangangahulugan na dapat na po tayo magdasal sa Kanya. At dapat po sa Diyos lamang tayo magdarasal, direkta. Kaya muli pong paalala, wag na wag po tayo magdarasal gamit ang rosaryo. Yan, hello. Oh my gosh, mahina ang signal. Hello. Okay ba yung hair ko? Ay, nako talaga tong mga sulpot na to, oh. So, kamusta po mga kapanalig ko? Kamusta kayo dyan? Yan, ayusin muna natin ang ating hair. Diba, bongga? Ang topic natin for today is about the Holy Rosary, at part 1 pa lang to at yung part 2 bukas. Kasi mahaba siya kung iisahin. Mahaba kasi siya. Kung iisahin ko, hindi nyo matawag neto. Mararamdaman yung essence ng rosary. So, hinati ko siya sa dalawang bahagi, no? At tatapusin ko lang to, then magsisimula na kasi akong magsulat. I-re-rate ko lahat ng research ko sa bago kong nabili na notebook, no, para mas lalo akong hindi mahirapan kasi yung mga notes ko nasa keep notes po nakalagay at nahihirapan akong ilatag sa inyo kasi nga hindi masyadong maganda yung nakakaloka naman yung signal dito. Ano ba naman yan? Kailan naman ako magla-live? So, ililipat kita, transfer ko kasi yung mga notes ko dahil yung iba kong notebook na pipilas-pilas na sa sobrang tagal. Kaya, meron ako nabiling notebook, doon ko sila isisiksik, isusuksok, no? At mas lalo ko siyang pag-aaralan. So, dito tayo sa first part ng Holy Rosary Part 1. Yan. O, diba, full bangs ako. Hindi nyo kinayang bangs ko, diba? Baka naman, magsabi pa ng mahaba buhok dyan. Mahaba pa ba? Mukhang mahirapan tayong mag-live ngayon. Ang hina ng signal dito. Mahirap po kasing maglatag ng presentations kapag yung signal mahirap. Kasi pag nandoon na ako sa emosyon ko, tas biglang naghang, napuputol ako, nahihirapan ako. Ewan ko ba sa signal dito sa probinsya? Masyado siyang mahirap, kapag nagla-live ka, tas mahina yung signal, mahirap mag-presentations. Shoutout sa 20 live viewers, hello po, kamusta po kayong lahat dyan? No, at kakatapos ko lang makipagtsikahan sa ibang mga Katoliko, no, at
natatawa ko pag kausap ko sila, no, nakikipag-banding at chikahan ako sa ibang mga Catholic defenders. No, so magro-rosary tayo na topic pero sana hindi magkaroon ng signal interruptions kasi kapag sunod-sunod na yung signal interruptions, puputulin po natin yung live. Uulitin ko na lang ulit bukas, no? So dito tayo sa rosary. Kasi bakit ba rosary? Dahil ngayon ay mahal na araw. Mahalaga sa atin na tayo ay dapat nagde-devotion din sa Santo Rosario. Hindi lang tayo puro aral, hindi lang tayo puro saliksik, kailangan din natin magdasal, kailangan din natin magdebosyon, kasi yan ay isa sa ating mga tradisyon, ang pagdedebosyon, hindi po ba? At ang Santo Rosario ang isa sa pangunahin na winawasak at ginigiba ng mga protestante na kinakailangan nating maintindihan kung ano ba yung kahalagahan ng rosary, ito ba ay biblical, wala ba tong kabuluhan, no? At yung history ng Holy Rosary, kailan to nagsimula, no? Ito yung kabuuan niya. So dito tayo sa part 1 muna kasi kung bubuin ko to, baka mga 3 to 4 hours natin tatapusin. So ang ginawa ko, hinati ko siya sa gitna para mas madali ninyong maintindihan, no? So pag sinabing rosary o rosaryo, ano ba to? San ba hango yung salitang rosaryo pag nakakarinig kayo ng rosaryo? Saan ba hango tong rosaryo na to? Rosary tayo ng rosary, hindi naman natin alam kung saan mula nasalita yung salitang rosaryo. Ngayon, itong rosaryo na to, o rosary sa Ingles, ito ay hango sa salitang Latin na ang ibig sabihin ay rosarium o rosarum. No? Rosaryo, hango yan sa salitang Latin na rosarium o rosarum. So kapag sinabing rosarum o rosarium na hango sa salitang Latin, ano ba yung ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin niyan ay flower of roses, wreath of roses, crown of roses or garland of roses. Balumbon ng mga rosas. Kaya kapag tayo ay kapag tayo ay humahawak ng rosaryo, tatandaan natin na ang ibig sabihin niyan ay balumbon ng mga rosas. No? Balumbon yan ng mga rosas. Yung rosaryo na yan, pag sinabing rosary, tayo ay nagro-rosary, yan ay inilalarawan bilang isang mystical roses na siyang ibinibigay ng bawat Katolikong nagdedebosyon sa Santo Rosario sa mahal na ina. No? Nagbibigay tayo ng rosas kay Virgin Mary. So yung mga nagdedebosyon dito ng rosary, kapag tayo ay nakakabuo ng Santo Rosario at ito ay ating debosyon, inaalayan natin at binibigyan natin ng rosas balumbon. Tatandaan po natin na ang bulaklak na rosas, yan ay isa sa sinisimbolo ni Blessed Virgin Mary. Simbolismo yan ni Blessed Virgin Mary, ang rose. Kaya kapag nagro-rosary tayo ay nagbibigay sa kanya ng flower of roses, wreath of roses, crown of roses, and garland of roses. Sa pamamagitan, mga kapanalig, ng mga panalangin na nilalaman ng Santo Rosario o sa pamamagitan ng pag-uusal natin ng mga nakapaloob sa pagdedebosyon sa Santo Rosario, tayong mga Katoliko na nagdedebosyon sa Santo Rosario, tayo ay nagpupuri sa Panginoong Diyos kasama ang mahal na ina, Blessed Virgin Mary, habang tayo ay nagdarasal ng Santo Rosario. Dahil ang inilalarawan, dahil ang nilalarawan at ang pagninilay-nilay sa pagdarasal o sa pananalangin ng Santo Rosario, yan ay Christ-centered. Baka ma-misinterpret kayo. May mga tao kasi na kapag nagro-rosary, iniisip nila nananalangin kay Virgin Mary. Iniisip nila Blessed Virgin Mary centered ang rosary. No. Ang rosary ay Christ-centered yan. Christ-centered yan.
Kaya kapag tayo ay nagsasanto rosaryo, hindi lang sa pagpaparangal kay Blessed Virgin Mary ang nagagawa neto, ito din ay pagpapakita na pagsamba kay Heso Kristo. Yung mga beads ng Holy Rosary, di ba sa Holy Rosary may mga beads yan? Pakita ko po sa inyo ha. Ito po yung rosary ng AMS. Yung mga beads ng rosary, kagaya neto. Asan ba? Yan. Diba? 10 beads, tagsa 10, diba? Itong mga beads na yan, kapag tayo ay nagdadasal ng rosary, ito ay naglalarawan ng mga rosas na siyang ibinibigay natin kay Birhing Maria at sa kanyang anak na si Heso Kristo. No? Na si Heso Kristo, yang mga Katoliko na nagdedebosyon sa Holy Rosary, yang mga beads na yan ay naglalarawan at sumisimbolo sa mga rosas. Kaya kang bawat beads na natatapos nating usalin pag tayo ay nagro-rosary, yan ay binibigay natin bilang mga rosas. Maaaring ito ay bumuo ng koronang rosas kay Blessed Virgin Mary, balumbon ng rosas sa paanan ng mahal na ina. Balumbon ng rosas ang siyang ibinibigay din natin sa kanyang anak na si Heso Kristo. Ngayon, ang isang buong Santo Rosaryong ito, pag tayo ay nakakatapos na manalangin sa pamamagitan ng pagdedebosyon ng Santo Rosario, itong rosary nating ito, pag tayo ay nakakabuo, ang isang buong Santo Rosaryong ito na ating didadasal, ito ay inilalarawan tulad ng isang bulaklak na rosas na ibinibigay natin sa mahal na Birhen at sa kanyang anak na Panginoong Heso Kristo. Sa isang buong Santo Rosario naman na ating dinadasal ay tulad ng isang buong korona ng mga rosas na ibinibigay natin sa mahal na ina at sa kanyang anak na si Jesus. So meaning to say, kapag nakakatapos tayo ng rosaring ito, natapos natin to, nakakabuo tayo ng crown of roses. No? Koronang rosas para sa mahal na ina at sa Panginoong Heso Kristo. Nakakapagbigay tayo ng bulaklak na mga rosas. At dahil ang mga tao, tayong mga Katoliko ay hindi naman tayo matutuwid, tayo ay hindi naman tayo mga banal, itong Santo Rosaryong ito na mga nagdedebosyon, ito ang tumutulong sa ating mga tao para mabago ang mga pangit nating ugali. No? Kung masama yung ugali mo, wala kang ginawa kundi i-chismis ang ibang tao, mag-rosary ka. Tatanggalin niya yung pagiging chismosa mo. Kung mahilig kang mag-isip ng masama sa kapwa mo dahil inggit na inggit ka, mag-rosary ka. Tatanggalin ng Santo Rosario ang pagiging inggitera mo. Kung luklukan ka ng sinungaling at wala kang ginawa kundi siraan ng kapwa-tao mo, mag-Santo Rosario ka. Tatanggalin niya yung pagiging mapanirang puri mo. Yon ang nagagawa ng Santo Rosario. Kung ikaw ay lugmok sa kasalanan, at nahihirapan kang magbago, mag-rosary ka. Babaguhin niya yung mga kahinaan mo. Kaya ang pagdadasal ng Santo Rosario, ang debosyon na ito ay hindi lang ito basta-basta simpleng bagay lang. Malaki ang nagagawa ng Santo Rosario sa buhay ng isang tao. Kaya kung ikaw, masama ugali mo, pangit ugali mo, mag-rosary ka. Kung hindi mo kayang baguhin yung masamang ugali mo, i-rosary mo. Kasi, ang pananalangin natin, sa totoo lang, hindi tayo pwedeng mag-direct to God. Lalo na't kung ikaw ay wala sa state of grace. Kinakailangan kung tayo ay magdadasal ng direct to God, dapat ikaw ay nakakumpisal,
Natanggap mo ang sakramento na dapat mong tanggapin, hindi yan kulang. So kapag ikaw ay nananalangin at wala ka sa state of grace, ikaw ay nasa kasalanang mortal, kinakailangan natin ng intercession of saints. Hindi tayo pwedeng dumirekta sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay banal. Hindi ka niya pakikinggan pag nasa kasalanan ka. Kaya nga, di ba sabi, you must be holy because I am holy. So dahil hindi tayo holy, kailangan natin ng... So dito tayo sa labas. Di ba? Wait lang po. Liwanagan natin ng konti. Yan. Yan, okay na po ba? Upo muna ako rito sa lupa. Yan. Kinakailangan na kapag tayo ay magdadasal, kinakailangan na pag-direct to God, karapat dapat ka, you are worthy, you are na nakapag-confess ka, kasi ang God, hindi yan nakikinig kapag ikaw ay nasa kasalanan. So that is the reason why meron tayong intercession of saints. Bakit meron tayong intercessions of saints? Yung mga banal na pumanaw o yung mga banal na matuwid na namatay, sila naman ang mamamagitan sa ating mga panalangin sapagkat sila'y namatay na matuwid. Yun yung dahilan kung bakit meron tayong tagapamagitan. Kasi dahil hindi tayo banal, hindi tayo pakikinggan ng Diyos kasi kaaway ng Diyos ang hindi banal. So pag sinabing hindi banal, ikaw ay nasa kasalanan. Kaaway ng Diyos ang kasalanan. So meaning to say, kung kaaway ng Diyos ang kasalanan, hindi kanya pakikinggan. Kaya tayo nagkaroon ng mga devotional na katulad ng rosary. Itong mga rosary na to o yung pagnovena sa baklaran ng Our Lady of Perpetual Help, yan yung daan sa ating mga hindi matutuwid na ipamagitan ng ating mga panalangin sa Diyos dahil hindi naman tayo worth it. Hindi tayo worthy, wala tayo sa state of grace. So dahil dito sa rosaring ito yung nag-uugnay na makarating sa Diyos ang ating mga panalangin. Kaya kung ikaw, pangit yung ugali mo, masama ugali mo, tsismosa ka, wala kang ginawa kundi maghanap, no, ng mga kapintasan ng mga tao, at hindi mo mabago yung pag-uugali mo, pray a rosary. Baka yan lang ang kulang sa'yo. Kaya hindi ka nawawala ng inggit at insecure sa katawan mo kasi hindi ka nagdadasal. Kaya itong rosaring ito ay pinopromote ko sa mga taong may pangit na ugali talaga. Sa mga taong masasama ugali, lalo na kapag ikaw talaga banal-banalan, mag-rosary ka. Kahit na ang pagro-rosary mo wala sa loob mo, kahit na ang pagro-rosary mo ay pinaplastic mo, gawin mo pa rin. Kasi isang araw, bigla na lang kikilos sa'yo yung kapangyarihan ng pananalangin sa Santo Rosario. Ikaw na mismo magdi-decide, magbabago ka. No? Mahalaga ang rosary. Ang rosaring ito ay ibinigay sa simbahang Katoliko sa ilalim ng Blessed Virgin Mary sa pamamagitan ni Santo Domingo para sa ating mga may pangit na ugali. Kaya kung pangit ugali mo, masama ugali mo, feeling mo banal ka, mag-rosary ka, magbabago ka. Okay. Ang rosary, ito ay hindi lang basta-basta binabanggit ng bibig. Na? Hindi ito basta-basta lang sinasabi ng bibig mo na, aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ng iyong anak ni Jesus. Chismis dito, chismis dyan. Hindi ganun yon. Ang pagro-rosary ay hindi ito basta-basta lang inuusal. Na, ay, last beads. Sumasampalataya ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Chismis dito, chismis dyan. Hindi ganon. When we are praying a Holy Rosary, ito ay nilalakipan ng meditation. Nilalagyan to ng meditation. Hindi ito basta ang goal mo lang is matapos mo to. Hindi.
Ang bawat beads na to, lalagyan mo yan ng meditation. Aba, Ginoong Maria, punong-puno ka ng grasya. Ang way neto is nakikipag-usap ka. Iisipin mo, pag ikaw ay nag-Hail Mary, kausap mo si Maria. Pag ikaw ay Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Kinakausap mo ang Diyos. Yon ang meditation. Hindi siya basta, Ama namin sumasalangit ka, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak ni si Jesus. Kaya napupulaan yung mga taong nagdadasal neto. Kasi hindi to basta-basta inuusal. Hindi ito basta-basta dinadasal na para kang nakikipagchismisan. Hindi. You have to close your eyes and meditate at isipin mo, right now, at this moment, when I am praying the Holy Rosary, kausap ko ang Diyos. Blessed Virgin Mary, kausap kita. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Hindi ba mararamdaman mo? Kung iisipin mo habang nag-Hail Mary, kasi Maria nasa harap mo, kausap mo, at sasabihin mo, nasa harapan mo si Mama Mary, sasabihin mo, aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ganun ang pagro-rosary ng paggamit ng rosary. Yung ng Ama namin, hindi yan yung, Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian. Hindi ganun. I-meditate mo na you are talking to God. Iisipin mo na ang Diyos nasa harap mo at sasabihin mo, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Ganun siya. Hindi siya basta-basta na para kang nasa graded recitation lang, na parang minimemorize mo. Hindi. You are talking to God. You are talking to Blessed Virgin Mary pag gumagamit tayo neto. Kaya ito ay nilalakipan ng meditations. Hindi ito laro. Hindi ito kinakabisado. Hindi ito pabilisan. Matapos, hindi ito padamihan ng mga mysteries na nagawa. Kundi kung paano mo dinama ang paggamit ng rosary. No? Ang paggamit ng rosary. Kaya kung pangit ang ugali mo, no? Masama ugali mo, always pray the rosary. Hindi siya madali sa una. Hindi siya madali ang pagro-rosary. Hindi ito madaling gawin. Kaya nga ako, usually, hindi talaga ako masyado nagro-rosary. Ang hirap niya. Ayan yung times na magme-meditate ka, biglang may papasok sa isip mo na hindi mo naman iniisip, bigla na lang papasok, na visit ka bigla. Tatanggalin kasi ni Satanas yung concentrations mo dito But kailangan malakas ang isip mo. Malakas dapat ang isip mo. Kailangan alam mo kung paano mo siya ibabalik ulit. Kasi kapag ikaw nagro-rosary, ang distractions nito nasa isip din Nasa isip, bigla ka na lang mag-iisip na kung ano-ano na hindi mo naman iniisip habang nagro-rosary ka. Mahirap to. Praying a rosary is not an easy thing. This is not an easy devotions. Hindi to basta-basta devotion, mahirap. Kaya nga maraming Katolikong na hindi nagdadasal ng rosary kasi mahirap. Biruin mo maiksi. Sobrang iksi ng rosary. Hindi siya gumugugol ng 1 oras. Pero maraming Katoliko ang hindi nagdadasal nito. Kasi mahirap. Bakit? Kasi ito ang sumisira kay Satanas. Ito ang nagiging dahilan kung bakit binging-bingi si Satanas. Sa mga possessions, di ba sinasabi, wag kayong mag-rosary, ang sakit sa tenga. Kaya mabigat to sa tao. Maraming bumabati ko sa rosary. Bakit? Kasi ito yung weapon natin laban kay Satanas. Papayag ba si Satanas lumaganap ang rosary? Hindi. Mabibingi sila syempre. So, always when we are praying the Holy Rosary, laki pa ng meditation. Hindi to basta-basta na naluluhod ka. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Hindi ganon. Feel it. Damahin mo. You are talking to God. You are talking to the Blessed Virgin Mary. Pray the Holy Rosary with the heart. No? With the heart. Kaya nga, lagi ko itong pinopromote, no? Kung may bisyo ka, lulong ka sa bisyo. Kung ikaw ay problemado,
masama ang ugali mo, wala kang kaibigan, may anxiety ka, pray the rosary using your heart. And you will understand the power of the Holy Rosary. Siya mismo ang magbabago at magpapabago sa mga kahinaan mo. Lalong-lalo na kapag ikaw ay nasa kasalanan, kapag ikaw ay nasa mortal sin, kapag ikaw ay nalulung na sa bisyo, pray the rosary. Hindi totoo na magro-rosary ako kasi hindi ako magro-rosary kasi hindi ako banal. No. Mag-rosary ka kasi hindi ka banal. Mag-rosary ka kasi pangit ugali mo. Magdasal ka kasi malayo ka sa Kanya. No? Okay. Sa bawat dekada o beads, itong 10 na to, sa bawat dekada o beads ng Holy Rosary, ating inaalala at pinagninilayan ang bawat misteryo o pangyayari sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. So yung bawat beads na ating inuusal sa Santo Rosario, ating inaalala at ginugunita yung mga naging buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga itong rosary is Christ-centered. Christ-centered to. Kung babasahin natin ang Holy Rosary, di ba, patungkol yan sa mga naging journey ng mga apostles at sa naging journey ni Jesus Christ. Kaya nga binging-bingi mga demonyo dito, tingnan nyo yung mga sulpot, galit na galit sa rosary. No? Kung may nakikita nga lang ako dito, baka sinabitan ko ng rosary, ginanong ko pa, ayaw mo mag-rosary, ha? Di ba? Malaki ang nabibigay ng rosaryo sa buhay nating mga tao. Okay. Ang rosary, yung mga misteryo ng Holy Rosary, yan ay pangyayari na nasa ikatuparan o naganap dahil sa pagdating ng ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Blessed Virgin Mary. Hindi po ba nasa Old Testament na si Christ na yung kanyang propesiya na may darating na tagapagligtas, at sa pamamagitan ni Blessed Virgin Mary, ang propesiya sa Old Testament ay naisa katuparan. Kaya ang rosary ay tagapamagitan din sa ating mga nasa kasalanan. So pag ikaw ay wala sa state of grace, ikaw ay nasa mortal sin at hindi mo ma-give up yung mortal sin na kinalulugmukan mo, dapat kang mag-rosary. Dapat kang mag-rosary lalo. Ang bawat misteryo na ating pagdinilayan ay gumugunita mula sa pagsilang, pasakit, at kamatayan hanggang sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, na siyang may napakahalagang pangyayari sa kasaysayan na sa ating pagtubos at kaligtasan. So yung 20 mystery, ano ba yung 20 mystery? Luminous, glorious, joyful, sorrowful mystery. 'Di ba? Yung 4 na misteryo yung 4 na to ay binubuo ng 20 mysteries. At itong 20 mysteries na to ng Holy Rosary, yan ay pagninilay natin sa pamamagitan ng pagdedebosyon sa Santo Rosario bilang paggunita mula sa pagsilang, mula sa pagpapakasakit, kamatayan, at hanggang sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi ba yun naman na nasa 20 mystery natin? Pagsilang, pagpapakasakit, kamatayan sa krus, at muling pagkabuhay. Kaya nga yung Holy Rosary is Christ-centered. Christ-centered. Itong rosary na to, na nakikita ninyo ngayon, ito ay tulad at inilalarawan bilang isang concise Bible. Kapag nag-rosary ka, para ka na ring nagbasa ng buong ng Biblia. No, nilalarawan to ng mga Katoliko bilang isang concise Bible. No? Bakit? Kung ikaw bilang isang Katoliko, hindi ka mahilig magbasa ng Bible, tamad kang magbasa ng Bible, no? Kung hindi ka mahilig magbasa ng New Testament, no? Dito sa pagdarasal ng Holy Rosary, no? Dito sa pagdarasal natin ng Holy Rosary,
ating napagtatanto at napagninilay-nilayan ang mga naging mahahalagang pangyayari sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo na siyang naganap sa kasaysayan ng pagkatubos at kaligtasan ng sansinukob na mismo sa banal na kasulatan makikita. Kaya mahalaga to, hindi to binabaliwala. Kaya kanyang baguhin ng Holy Rosary. Si Blessed Virgin Mary, siya ay bahagi ng banal na plano ng Panginoong Diyos sa pagdating ng Panginoong Hesukristo para sa pagtubos niya sa ating mga tao at para na rin sa kaligtasan na mula kay Virgin Mary ay iniluwal niya ang ating tagapagligtas bago pa man magsimula ang kasaysayan ng sangkatauhan. Nakaplano na si Blessed Virgin Mary bago pa po lalangin ang tao. Nakaplano na yan, bahagi na siya ng plano na si Blessed Virgin Mary ay magsisilang ng isang sanggol at tatawaging Emmanuel na siyang magliligtas sa ating mga makasalanan. Nakaplano na yan lahat. Nakatakda na ang lahat ng bagay. No? At mismong ang Diyos ang siyang nagpatunay at naghayag na ang babae na siyang bagong Eva. Kung ang babae ang nagpasimula ng kasalanan, ang babae din ang magpapasimula sa pagbibigay ng kaligtasan. Ibig kong sabihin dito, baka na naman mabigyan na naman ako ng issue, sa pamamagitan ni Blessed Virgin Mary, isisilang ang ating tagapagligtas. No? Genesis 3 verse 15. Ang pag-aalitin ko, ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. No? Anong ibig sabihin nito? No, na sa Genesis 3 verse 15, at pag-aalitin ko, ikaw at ang babae. Paglalabanin, ibig sabihin, paglalabanin ko, ikaw at ang babae, ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Sa pananalangin ng Holy Rosary, si Blessed Virgin Mary ay malinaw na tinutukoy sa talata ng Genesis 3 verse 15. Bakit? Dahil ang binhi ni Satanas at ang binhi ng babae ay laging maglalaban. Lagi yang maglalaban. Pilit itatakwil ng lipi ni Satanas ang lipi o binhi ni Blessed Virgin Mary. Kaya kung sino man ang tumatakwil sa pagdedebosyon sa banal na Santo Rosario, sila ang nasa Genesis 3 verse 15 na tatakwil sa babae. Yan po ay nasa aklat ng Genesis. No? Na ang binhi ni Maria at binhi ni Satanas ay laging maglalaban. Kaaway ng binhi ni Satanas si Maria. Kaya yung mga walang pagpapahalaga kay Maria, lahi ni Satanas. Yung mga walang pagpapahalaga sa rosary, lahi yan ni Satanas. Kaya tignan nyo yung mga sulpot, ang papangit ng ugali. Diba? Tignan nyo yung mga sulpot. Walang ginawa kundi pulaan, siraan, gawa ng kwento ang simbahang Katolika. Walang ginawa kundi hamakin si Blessed Virgin Mary, babuyin. Bakit? Walang rosary. Kasi ito ang may kakayahang baguhin ang pangit na ugali mo. Totoo yan. Subukan nyo. May anxiety ka? Depressed ka? Pray a rosary, meditate, use your heart, magbabago ka. Marami po ang nagawang himala ng rosary. Maraming naging santo dahil sa rosary. Maraming naging saints sa pagro-rosary. Subukan nyo. Pangit ang ugali mo, nagloloko asawa mo, may exam ka,
Gusto mong pumasa? Yung kapitbahay mo, masyado kang minamata? Pray a rosary. Pray unceasingly with the heart. Kikilos ang Diyos. Pakikinggan ka. Bakit? Dahil ang namamagitan sa pananalangin mo ay si Blessed Virgin Mary. Siya ang nagbibigay siya ang nagtataas sa panalangin natin. Kapag ikaw nagro-rosary, kasama mo si Blessed Virgin Mary na nagdadasal. Pray the Holy Rosary. Ito ang magbibigay liwanag sa mga pamilyang magugulo. Ito yung magbibigay ng liwanag sa pamilyang walang kaayusan. Ilalayo ka niya sa mga traidor na kaibigan. Ngayon, biblical ba ang Holy Rosary? Biblical. Ang rosary ay hango sa salitang Latin na rosarum o rosarium na ang ibig sabihin ay mga rosas o korona ng mga rosas, crown of roses. Ngayon, nasa Bible ba ang salitang rosarum? Kasi salitang Latin ay rosarum, rosario, salitang Latin, rosarum. So, nasa Biblia ba ang rosarum na salitang Latin? Yung rosarum o rosarium, yan ay hango sa salitang Latin. So dahil ito ay hango sa salitang Latin, marapat lamang na tayo ay gumamit ng Latin na Biblia o tinatawag nating Latin Vulgate Bible. Kasi salitang Latin ng rosary. Kung maghahanap kayo ng salitang rosary sa Bible, wala tayong makikita. Kung maghanap tayo sa Bible ng salitang rosaryo, wala. Dahil ang rosaryo o rosary ay, paano ko ba sasabihin? Ang rosaryo o rosary, yan ay salitang Latin. Hango sa salitang Latin. So, gagamit tayo ng Latin Bible. O tinatawag natin na compiled ng Catholic Church, Latin Vulgate Bible. No? But before we start sa paghahanap nitong sitas na to sa Latin Vulgate Bible, tatandaan po natin ang Latin Vulgate Bible o ang Latin Bible ng Catholic Church. Yan ang pinakaunang salin ng Biblia mula sa Greek translations ng Septuagint or ng Old Testament na siyang isinalin at translate ni Saint Jerome noong 4th century. No? The first compiled Bible is the Latin Vulgate. Ito ang ating gagamitin. Gumamit tayo ng Latin Vulgate Bible. Sa Latin Vulgate Bible, kung tayo ay magsasaliksik ng Biblia ng Latin, ito ay mababasa sa Sirach 50 verse 8. Sirach 50 verse 8, Latin Vulgate yung gagamitin natin. Ang sabi rito, Quasi arcus refulgens inter nebulas gloriae et quasi flos rosarum. Indiebus vernis et quasi lilia quae sunt in transitu aquae et quasi tus redolens in debus estatis. So dito po sa Sirach 50 verse 8, kung gagamit tayo ng Latin Vulgate Bible, nabanggit dito ang rosarum. Sa Sirach 50 verse 8, ang sabi, Quasi arcus refulgens inter nebulas gloriae et quasi flos rosarum in diebus vernis. Biblical. Biblical ang rosary. At tong rosary ito na salitang Latin ay mababasa sa Latin Vulgate Bible, na which is compiled and the first ever compiled Bible in history ng Catholic Church. Okay. Isalin ngayon natin sa salitang Ingles. Itong binasa nating Sirach 50 verse 8 sa Latin Vulgate. Mag-i-Ingles tayo ngayon. Na? English. Ecclesiasticus 50 verse 8. And as the rainbow giving light in the bright clouds, and as the flower of roses in the days of the spring, and as the lilies that are on the brink of the water, and as the sweet-smelling frankincense in the time of summer.
Hindi ba't sinabi ko sa inyo kanina na ang rosaryo ay salitang Latin na rosarum o rosarium na ang ibig sabihin ay mga rosas o korona ng mga rosas. At ang rosarum na ito na nasa Latin Vulgate ay itranslate sa English translation sa Ecclesiasticus 50 verse 8 na ang sabi, "And as the rainbow giving light in the bright clouds, and as the flower of roses in the days of the spring, and as the lilies that are on the brink of the water." Kaya ang rosarum, ang rosary, ay biblical dahil mababasa sa Latin Vulgate. At ang rosary, which is rosarum, ay ipinaliwanag sa English translations as flowers of roses. So dito tayo sa salitang Tagalog. Salin tayo ng Tagalog. Ecclesiastico 50 verse 8. Parang rosas. Parang rosas na bagong bukadkad pagpatak ng ulan. Parang liryong tumubo sa tabi ng batisan. Parang talbos na bagong uspong sa simula ng tag-araw. Parang insensong sinunog sa oras ng pag-aalay. So nilarawan sa salitang Tagalog na ang rosarum ay parang rosas. Kaya si Blessed Virgin Mary ay inilarawan din niya na isang rosas. No? Inilalarawan siya bilang isang rosas. Kaya ang rosaryo, itong rosary na ito ay hango sa salitang Latin na rosarum na siyang mababasa mismo sa Latin Bible na tinatawag na Latin Vulgate, na ang kahulugan ay rosas o korona ng mga rosas. Isa din sa paglalarawan ng Holy Rosary, ito ay isang mystical na rosas. Mystical roses. Mystical na rosas. Bakit? Kung ang simbahang Katoliko, no, ang siyang tinatawag natin na mystical body and mystical wife of Christ. Yung simbahan, di ba? Ikinasal si Christ sa ating simbahan. Di ba? Kaya yan tinatawag na mystical wife of Christ. Kaya nga the mystical body of Christ is the Catholic Church. May katibayan si San Rio, meron. Efeso 5 verse 23. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. No? Si Kristo na pangulo ng iglesia. Kaya kung ikaw ay pangulo ng iglesia, kung ikaw ay magtatatag ng iglesia, dapat ang pangulo mo si Kristo. Hindi po si Felix Manalo, hindi si Ellen G. White, hindi si Martin Luther, hindi si King Henry VIII. Sino pa? Hindi siya sulpot. Ang tunay na iglesia, pag ikaw ay nagtatag, pag ikaw ay aani, dapat ang pangulo niyan ay si Kristo. Dahil siya mismo ang tagapagligtas ng katawan. Hindi pe pwedeng magligtas si Felix Manalo ng iglesia. Hindi pe pwedeng si Ellen G. White ng SDA magligtas ng iglesia. Hindi pe pwedeng si Martin Luther magligtas ng iglesia. Ang may karapatang magligtas ng iglesia, which is ang katawan, ay yung ulo, which is si Christ. Pag hindi si Kristo ang pangulo ng iglesyang kinaaaniban mo, kulto yan, peke, satanista. No? Okay, dito tayo sa Pahayag 21 verse 9 to 10. At dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok na puno ng 7 huling salot at nagsalita sa akin na nagsabi, "Halika, ipapakita ko sa iyo ang babaeng kasintahan, ang asawa ng kordero." At dinala niya akong nasa espiritu sa isang malaki at mataas na bundok at ipinakita sa akin ang bayang banal na Jerusalem na nanaog mula sa langit buhat sa Diyos. So dito sa Pahayag 21 verse 9, ang sabi dito, di ba? At dumating ang isa sa 7 anghel. So yung isa sa 7 anghel dumating na may 7 mangkok na puno ng 7 huling salot at nagsalita sa akin na nagsabi,
Halika. Ipapakita ko sa iyo ang babaeng kasintahan, ang asawa ng kordero. So meaning to say, itong kordero na to na binabanggit sa aklat ng Revelations ay si Christ. 'Di ba? Kaya nga tayo, 'di ba? Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Pag sinabing kordero, si Christ. At ang sabi dito, no, ipapakita ko sa iyo ang babaeng kasintahan, ang asawa ng kordero. So sino ba yung asawa ng kordero? Yan ang simbahan. Kaya yung simbahan, yan ay tinatawag at inilalarawan ng Catholic Church as a mystical body and mystical wife of Christ. Ang asawa ni Kristo ay ang simbahan. Ganon din ang Santo Rosario. Bilang tinaguriang mystical rose na siyang ibinibigay natin kay Blessed Virgin Mary bilang pagmamahal at pagpupugay sa ating Panginoon. No? Si Maria ay tinawag at tinaguriang Rosa Mystica. Pag sinabing Rosa Mystica, si Blessed Virgin Mary yan. The mystical rose chosen in the garden of God. Ang taray, di ba? Blessed Virgin Mary. Blessed Virgin Mary is a Rosa Mystica. Blessed Virgin Mary is the mystical rose chosen in the garden of God. Meron ba tayong katibayan? Yes. Dito sa Song of Solomon 2 verse 1, I am a rose of Sharon, a lily of the valleys. See? I am a rose of Sharon. Blessed Virgin Mary is a rose of Sharon. She is a lily of the valleys. Mula kay Maria, patungo kay Kristo, magmula kay Blessed Virgin Mary, patungo kay Jesucristo, kaisa ng Blessed Virgin Mary, ang ating mga panalangin ay kanyang idinudulog sa kanyang anak na si Jesus. Kaya pag tayo nagro-rosary, kasama natin si Blessed Virgin Mary. Kasama natin siyang nagdadasal. At pinakikinggan ni Blessed Virgin Mary ang mga taong nagdedebosyon sa Holy Rosary at ito ay kanyang idinudulog sa kanyang anak na si Jesus. Sapagkat si Blessed Virgin Mary ay walang bahid dungis, siya'y matuwid at imakulada, kaya't madali niyang naibibigay ang mga saloobin natin na nagdumudulog sa Diyos kasi hindi tayo maaaring mag-direct to God lalo na't kung wala ka sa state of grace. Kaya ang role ni Blessed Virgin Mary dahil siya ay imakulada, pag tayo ay nagro-rosary, kasama natin siya. At yung mga dasal natin na hindi pinakikinggan ng Diyos dahil wala tayo sa state of grace, yan ang ipinamamagitan ni Blessed Virgin Mary sa kanyang anak na si Jesus. Kaya nga siya is mediatrix of all graces. Tagapamagitan. Kaya lagi tayong magro-rosary, lalo na kapag hindi kayo nakapag-confess, hindi kayo nasa mortal sin kayo, yung mga hindi pa dyan nakukumpilan, yung mga hindi pa kinakasal dyan, rosary. Hayaan natin si Blessed Virgin Mary ang dumulog sa kanyang anak na tulungan tayong marinig ng Diyos. Kasi tandaan nyo, kapag tayo ay nasa state of sin, lalo na't mortal sin yan, bingi ang Diyos sa atin. At hayaan natin si Blessed Virgin Mary ang mamagitan sa ating mga idinudulog. Hindi po tayo banal para dumirekta tayo sa banal, which is God. Yan po ang kahalagahan ng intercession of saints. That's why meron tayong Holy Rosary. Ang pagmamahal at paggalang natin sa ina ng Diyos, which is the Mother of God, si Blessed Virgin Mary, ay pagpapakita ng pagmamahal at paggalang din natin sa Diyos na anak niya, si Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Ang pagkasi tayong mga Katoliko, mataas ang ating pagpaparangal, pagmamahal.
at paggalang kay Blessed Virgin Mary. At kapag ginagalang natin si Blessed Virgin Mary, pinapakitaan natin siya ng mataas na pagpaparangal at pagrespeto bilang Mother of God. Siya rin ginagawa natin yan sa Panginoong Jesus. Bakit? Nanay niya yan. Pag ginagalang mo yung nanay ni Kristo, ginagalang mo si Kristo. Kaya kung paanong pagmamahal ang ipinapakita natin kay Blessed Virgin Mary, ganun din ang pagmamahal na pinapakita natin sa anak. Ganun din yung kasi nanay niya yan eh. Tingin nyo ba si Christ hindi masaya na mahal natin ang kanyang ina? Sino ba naman ang anak na hindi magiging masaya na minamahal niya, na minamahal ang kanyang ina? Kahit sino sa atin, kapag marami nagmamahal sa nanay natin, hindi pa masaya tayo. Ganun din si Christ. Kaya kung ano ang pagpapahalaga natin kay Maria, ganun din ang pagpapahalaga natin sa kanyang anak na ating Panginoong Hesukristo na siyang tagapagligtas din natin. At ang pagmamahal natin sa Diyos Anak, dahil sa pagmamahal natin kay Maria, ay pagmamahal at paggalang din natin sa Diyos Ama at Diyos Espiritu Santo. Dahil tandaan natin, si Christ ay bugtong na anak ng Diyos. So kung ginagalang natin si Maria, minamahal natin si Maria, pagpapakita to ng pagmamahal natin kay Christ. At dahil mahal na mahal natin si Christ, ito ay pagpapakita din na mahal natin ng Ama at ang Espiritu Santo. Kaya kung lahat ng mga nagdedebosyon sa Holy Rosary, lahat na nagmamahal kay Blessed Virgin Mary, yung may mataas na pagdedebosyon sa mahal na ina, hindi lang ang mahal na ina ang ating minamahal. Minamahal din natin ang kanyang anak dahil nanay niya yan. At dahil minamahal din natin ang kanyang anak dahil nanay niya si Blessed Virgin Mary, minamahal natin ang Ama. Bakit? Dahil ang Ama ay bugtong na anak niya si Kristo. At ganun din ang minamahal natin ng Holy Spirit. No? Bakit? Dahil ang Holy Spirit, siya yung Diyos na nagpapabanal, which is lahat naman sila. So kasama dito ang pagmamahal natin sa Santissima Trinidad. When you love Mary, you love the Holy Trinity. No? Okay. Ayon kay Kristo, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. At siya'y iibigin ng aking Ama, at kami papa sa kanya, at siya'y gagawin naming tahanan. I repeat, John 14 verse 23. Sumagot si Jesus, si Kristo nagsasalita, at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. At siya'y iibigin ng aking Ama, at kami papa sa kanya, at siya'y gagawin nating tahanan. No? So meaning to say, kapag minahal natin si Kristo, mamahalin ka rin ng Ama. Mamahalin ka ng Ama. Bakit? Bugtong na anak niya yan eh. Mamahalin ka ng Holy Spirit. 'Di ba? Dahil sila ay iisang Diyos. At ayon din kay Kristo sa Matthew 15 verse 4, sapagkat sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ang mangungayaw sa ama at sa ina ay mamamatay siyang walang pagsala. Tatandaan natin na ang Ama ni Jesus ay atin ding Ama. So pag ginagalang mo ang Ama, kailangan mong galangin ang ina. So ginagalang natin ang ina dahil ina yan ni Kristo. Ginagalang natin ang Ama dahil hindi lang siya Ama ni Kristo, Ama din natin siya. No? Kaya tatandaan natin na Matthew 15 verse 4, sapagkat sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Dapat to, etong sitas na to sinasabi sa iglesia ni Manalo eh, nagtakwil ng nanay eh. No? Nagtakwil ng nanay. Pero malinaw sa Matthew 15 verse 4, sapagkat sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ang mangungayaw sa ama at sa ina ay mamamatay siyang walang pagsala. So ang Ama ni Jesus ay ating Ama din. No? Ang ina ni Jesus ay ating ina din. Kaya dapat nating galangin si Maria at parangalan dahil nanay yan ng tagapagligtas. Dapat nating galangin ang Ama ni Jesus dahil siya ang ating Diyos na manlilikha. No?
Dito tayo sa John 1 verse 12. Subalit ang lahat ng tumatanggap at sumasampalataya sa Kanya ay binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. No? Sabi sa John 1 verse 12, subalit ang lahat ng tumatanggap at sumasampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Tandaan po natin, ang ina ni Jesus na si Blessed Virgin Mary, siya ang ating ina. Siya ang ina ng simbahang Kristyanismo. Kaya nga inang simbahan eh. Bakit? Who founded the Catholic Church? Jesus Christ. Who is Blessed Virgin Mary? The Mother of Christ. Now, who is the mother? Who is the church? Jesus Christ. Yan yung kanyang asawa. Diba? Mistikong katawan ni Kristo. So, bakit inang simbahan? Dahil ang nagtatag ng iglesia ay si Kristo at ang ina ni Kristo na nagtatag ng iglesia ay si Maria. Kaya inang simbahan. Kaya inang simbahan yan. Mother Church because of Blessed Virgin Mary. John 19 verse 26. Nakita ni Jesus, nakita mismo ni Jesus nakita ni Jesus ang kanyang ina at ang alagad na kanyang iniibig na nakatayo sa malapit. Sinabi niya sa kanyang ina, Ginang, narito ang iyong anak. No? Ginang, narito ang iyong anak. See? Sinabi niya sa kanyang ina, Ginang, narito ang iyong anak. Si Kristo ang dahilan kung bakit meron tayong Christianity. Kaya nga Kristiyano, followers of Christ. Because of Christ, kaya may Christianity. Si Maria ay ina ni Kristo. Mary is the mother of Christ. Kaya malinaw na si Blessed Virgin Mary ang ina ng Kristyanismo dahil siya ay ina ni Kristo. Kaya nga sabi sa John 19 verse 26, nakita ni Jesus ang kanyang ina at ang alagad na kanyang iniibig na nakatayo sa malapit. Sinabi niya sa kanyang ina, Ginang, narito ang iyong anak. Si Kristo ang dahilan bakit may Christianity. Si Maria is the mother of Christ. Kaya malinaw, si Maria, si Blessed Virgin Mary, is the mother of Christianity. Dahil siya ay ina ni Kristo, na siyang pasimula ng Kristyanismo. Kung ang anak ang siyang pasimula ng Kristyanismo, so ang ina, siya ang magiging ina ng Kristyanismo dahil na nagpasimula ng Christianity ay ang anak. Kaya mother of Christianity is the Blessed Virgin Mary. The Mother Church founded by Jesus Christ was in the Rome, which is in Vatican. No? Yan yung true church. The Roman Catholic Church or the Catholic Church, including the Eastern Orthodoxy. Dito sa Matthew 15 verse 4, ito yung utos ng Diyos. Igalang mo ang iyong ama at ina. Diba? Matthew 15 verse 4, igalang mo yung ama at ina. Kaya igalang mo si Blessed Virgin Mary. Dahil siya ang Mother of God, Blessed Virgin Mary is the Mother of Christianity. And we all Catholics, we must venerate Blessed Virgin Mary. Nang dahil sa kanya, kaya naisilang ang tagapagligtas. Kung walang Maria, walang Kristo. Sinong magsisilang? Ako. 'Di ba? Sino magsisilang kay Mary? Ay kay Christ kung walang Virgin Mary? Ako? Okay. Dito tayo. Biblical ba ang misteryo at panalangin ng Holy Rosary? Ang pasimula ng panalangin ng Holy Rosary, Sign of the Cross. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. 'Di ba? Pag magro-rosary, Sign of the Cross muna. Ang pasimula ng panalangin, Sign of the Cross. Mag-aantanda tayo ng krus. So, saan to kinuha itong Sign of the Cross? Matthew 28 verse 19. Go, therefore, and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kaya tayo merong Sign of the Cross.
pag nagro-rosary. Dahil sabi yan mismo sa Matthew 28 verse 19, dyan niyang kinuha kung bakit nag-sign of the cross tayo sa rosary. Go! Therefore, and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, dito yan. Magsisimula tayo sa krus. Diba? Pag nagro-rosary. Ano ang binabanggit natin? Dito. No? Apostles' Creed o sumasampalataya. So, ito bang Apostles' Creed ay panalangin? Panalangin ba ang sumasampalataya? Hindi. Bago tayo magsimulang magdasal, tayo ay manunumpa muna patungkol sa ating pananampalataya. Ipinoprofess natin yung ating faith para tayo namamanata, no? Hindi to panalangin. Panunumpa to, kaya nga nandito siya sa krus. Panunumpa, sinasabi mo ang iyong pananampalataya, parang panata. Okay. Ang sabi, ano natin? Apostles' Creed. Kailangan biblical din to. Saan kinuha ang Apostles' Creed? Anong umpisa? Pag tayo nagdasal after the sign of the cross, tayo ay mag-Apostles' Creed dito sa crucifix. So ano yung umpisa nito? I believe in God the Father Almighty. Diba yon? I believe in God the Father Almighty. Yan ay kinuha sa Matthew 5 verse 45. Anong sabi dito? That ye may be the children of your Father which is in heaven. Yan. Kaya pag kayo nag-usal, I believe in God the Father Almighty, biblical yan. Kinuha yan sa Matthew 5 verse 45. That ye may be the children of your Father which is in heaven. Ngayon, next, Creator of heaven and earth. Diba? Nakasama yan sa Apostles' Creed. Creator of heaven and earth. Saan kinuha tong Creator of heaven and earth sa Apostles' Creed? Ito ay mababasa sa Romans 1 verse 20. For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature. So itong Apostles' Creed na Creator of heaven and earth ay biblical din. Kinuha din yan ng ating simbahan sa Romans 1:20. For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature. Anong sunod doon? And in Jesus Christ, His only Son, our Lord. Pinoprofess natin yan sa Apostles' Creed, sa sumasampalataya, diba? And in Jesus Christ, His only Son, our Lord. Biblical din yan. Kinuha yan ng Catholic Church sa Matthew 3 verse 17. Anong sabi? And a voice from heaven said, This is my Son, whom I love. With Him, I am well pleased. Biblical yon. Anong sunod? Was conceived by the power of the Holy Spirit. Biblical din yan. Kinuha yan ng simbahan sa Luke 1 verse 35. The Holy Spirit will come on you and the power of the Most High will overshadow you. Anong sunod doon? Born of the Virgin Mary. Biblical din yan. Luke 2 verse 7. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger. Suffered under Pontius Pilate. John 19 verse 16, biblical again. Finally, Pilate handed him over to them to be crucified. Was crucified, died, and was buried. John 19 verse 29 to 42 naman yan kinuha. We all know that Jesus Christ was died and was buried. He descended into the hell. At makikita yan sa 1 Peter 3 verse 19 to 20. Ito yung dumalaw si Christ sa bilangguan ng mga patay. Diba dun siya nangaral? Yun. Yung He descended into the hell. Kasi hell ang tawag pa noon, wala pang purgatoryong salita. No? On the third day, He rose again from the dead.
Mababasa yan sa Matthew 28 verse 1 to 10 and John 20 verse 11 to 18. Alam natin na matapos ang ikatlong araw, si Kristo ay nabuhay na maguli. Biblical ulit ang Apostles' Creed. He ascended into heaven. Luke 24 verse 51. While he was blessing them, he left them and was taken up into heaven. Biblical yan. And sits at the right hand of God, God the Father. Hebrew 1 verse 3. He sat down at the right hand of the Majesty in heaven. Biblical ulit. The Father Almighty. Mark 14 verse 36, anong sabi? And he said, Abba, Father, all things are impossible unto thee. From hence he shall come again. Matthew 16 verse 27, for the Son of Man is going to come in his Father's glory with his angels. Bible again, biblical. To judge the living and the dead. 1 Corinthians 15 verse 51. The dead will be raised imperishable, and we will be changed. And we will be changed it. For the perishable must clothe itself with the imperishable, and the mortal with immortality. Biblical again. I believe in the Holy Spirit. John 14 verse 25 to 26. While I am still with you, but the Helper, the Holy Spirit, and whom the Father will send in my name. The Holy Catholic Church, Matthew 16 verse 18. Peter, upon this rock, I will build my church, the Holy Catholic Church. The Communion of Saints, Matthew 28 verse 19. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The forgiveness of sins. John 20 verse 23. If you forgive anyone's sins, their sins are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. The resurrection of the body. 1 Corinthians 15 verse 54. When the perishable has been clothed with the imperishable, and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory, and life everlasting. 1 John 5 verse 20. And we know that the Son of God is come, and hath given us understanding. Amen. It means pagsang-ayon. So yung ano pa lang, una ko pa lang binasa sa inyo na pagpapaliwanag, itong Apostles' Creed, o yung pagpro-profess natin ng faith. Teka lang po ano tawag nito? Maglo-load, teka lang po, wait. Meaning to say, itong una nating pagdadasal o pag-usal pagdating sa panata natin sa ating faith o panunumpa, yung I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, he suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into the dead. On the third day, he rose again, and seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. Yang mga pag-uusal na yan, na profession of faith, o yung panata natin sa ating pananampalataya o panunumpa, yan lahat po ay biblical. Sign of the Cross is biblical, and yung Apostles' Creed, biblical. Okay. Itong sumasampalataya na pasimula sa Santo Rosario, ito ay isang profession of basic faith ng Kristyanismo mula pa sa panahon ng mga sinaunang Kristiyano. Ito ay mula sa iglesia na tatag ni Kristo, ang true church, which is the Catholic Church. Itong Apostles' Creed o ang pananampalataya
Ito ang pananampalataya ng mga apostol ni Kristo. Kaya nga tinawag na Apostles' Creed. Apostles' Creed, profession of faith, of basic faith ng mga apostles. Apostles' Creed nga, di ba? Obvious naman. At itong Apostles' Creed na to ang siyang iniwan, no? Sa simbahang tatag ni Kristo. Ito yung ating tinanggap sa pamamagitan ng mga traditions na tinuro rin ng mga alagad kung paano sila manunumpa, no? Kung paano sila manunumpa sa kanilang mga pananampalataya. At ito ay pinagtibay, itong Apostles' Creed, yung pananampalataya sa Council of Nicaea noong 325 AD sa pamamagitan ng magisterium ng ating simbahan. Kaya ito pong profession of basic faith ay mula po yan sa pananampalataya ng mga apostles. Apostles' Creed nga. At ito ay pinagtibay ng Council of Nicaea noong 325 AD. At ito ay binigyan at ito ay ibinigay sa atin ng Catholic Church sa sa ilalim ng magisterium. Traditions po 'yon. Itong Apostles' Creed, mula yan sa traditions, mahalaga yan. Yan po ay professions of basic faith ng mga apostles of Christ. Panunumpa. Hindi siya dasal, ha? Hindi siya dalangin. Yan yung una sa Holy Rosary. Bago tayo makipag-usap at magdasal, kailangan muna na tayong manumpa, na tayo ay naniniwala at nananalig sa ating ginagawa. Kaya lahat ng panalangin ninyo, lagi nyong lalagyan ng Apostles' Creed. Okay. Ngayon, dito tayo, pagtapos na ito, meron tayong tinatawag na Our Father. No? Our Father. Kasi pagtapos, di ba, ng sumasampalataya, Our Father who art in heaven. Di ba? Etong Our Father na to ay kinuha sa Matthew 6 verse 9 to 13. To, biblical yan, yung Our Father ng Rosary. Biblical yan. Kinuha yan sa Matthew 6 verse 9 to 13. Pray them in this way, Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors, and do not bring us to the time of trial, but rescue us from the evil one. Biblical ang Our Father ng Rosary. So, yung Apostles' Creed, biblical. Yung Our Father ay biblical. Pagkatapos ng Our Father, meron tayong 3 beads na Hail Mary. Dito tayo sa Hail Mary. Biblical ba ang Hail Mary ng Holy Rosary? Biblical. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Kinuha yan sa Luke 1 verse 28. And the angel being come in, said unto her, Hail, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou among women. Ngayon, meron tayo ditong sinasabi pag nag-Hail Mary, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Biblical din yan. Kinuha yan sa Luke 1 verse 42. And she cried out with a loud voice and said, Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Biblical ulit. No? Anong pagtapos na? Ano tayo? Holy Mary, Mother of God. Biblical ba? Yes. Luke 1 verse 43. And why has this happened to me, that the mother of my Lord comes to me? Biblical din. No? Tong Hail Mary. So pagtapos tong Hail Mary na 3, anong susunod? Glory be. Ang glory be ng Holy Rosary, glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, ay tinatawag na doxology. Doxology, etong glory be na, di ba? Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, now, and forever. No? Saan to kinuha? Etong glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, now, and forever. Sa Jeremiah 13 verse 16. Give glory
to the Lord your God. Give glory to the Lord your God. Holy Trinity, one God. Kaya ito, kung magpapatuloy tayo, nagsimula tayo sa Apostles' Creed, Biblical, Our Father, Biblical, Hail Mary, tatlong beads, Biblical, Glory be, Doxology is Biblical. So dito sa 10 beads na Hail Mary, Biblical yan. Hindi yan pwedeng sabihin walang kabuluhan, nasa Bible yan. Kahit basahin mo ng paulit-ulit yan sa Bible, wala bang kabuluhan kasi inulit-ulit mo? Hindi. This is biblical. Our Father and the glory be, dito sa una, di ba yung Our Father, glory be to the Father, biblical yan. Kaya kahit na ikutin mo ang Holy Rosary ng paulit-ulit, may kabuluhan yan kahit ulitin mo. Bakit? Biblical kasi. No? Ganyan kahalaga ang Santo Rosario. Biblical po lahat yan. Magmula sa Sign of the Cross, magmula sa Apostles' Creed, magmula sa Our Father, magmula sa Hail Mary, magmula sa Doxology na Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, lahat po yan ay biblical. Maging sa beads na ito na tinatawag na Rosarium, biblical. Rosarium ay mababasa sa Sirach 50 verse 8. Rosarium, salitang Latin na ang ibig sabihin ay korona ng mga rosas na siyang inilalarawan kay Birhing Maria bilang mistika, Rosa Mystica. Kaya kung masama ang ugali nyo, pangit ang ugali mo, masyado kang mapanlait, inggitera ka, punong-puno ka ng galit sa puso mo at wala kang ibang ginawa, kundi tignan na lang ang mga kapintasan ng mga tao sa paligid mo. Rosary ka. Baka poses ka lang. Kaya mas mahalaga po ang rosary sa mga taong hindi kasal, sa mga taong nasa kasalanan, sa mga taong hirap magpatawad, sa mga tao na masyadong mataas ang tingin sa kanilang mga sarili, sa mga taong dumadaan sa mga krisis, sa mga taong may sakit na anxiety, depressions, rosary. Pray lang tayo. Because Holy Rosary is the most powerful weapon against Satan. Yung pinagdadaanan natin na sama ng loob, galit, inggit, o kung anumang mga negatibo yan na iniisip ng tao basta't yan ay hindi banal at yan ay masama, kay Satanas yan. Kaya kapag nag-iisip ka ng masama, si Satanas ang nasa utak mo nagdidikta. Kaya dapat palakasin natin ang ating mga isip. Maging malakas ang ating mga isip. No? Kaya magdasal tayo ng Holy Rosary. Subukan nyo pong pagdasal ang mga sulpot. Tingnan nyo, malalaman nyo poses yung mga yan. Galit ang sulpot sa Santo Rosario. Bakit? Dahil galit sila kay Maria. Bakit? Dahil sila ay mula sa lahi ni Satanas. Ang galit sa Rosario ay si Satanas. Kaya kung galit ka sa Santo Rosario, ikaw mismo ay mula sa lipi ni Satanas. Kasi nga, mga demonyo kayo. Mga demonyo kayo. Ito ang unang bahagi ng ating live presentations. Pinakita ko lang sa inyo kung gaano kahalaga ang bawat beads ng rosary kahit ang crucifix. Hindi po yan binabalewala. Magmula dito sa crucifix na ito, iikot tayo sa pag-uusal ng mga misteryo ng Santo Rosario at babalik dito sa krusipihong ito. Lahat po yan ay biblical. Hindi po nagbigay ang ating simbahan ng isang debosyon na hindi nagmula sa mga sinaunang Kristiyano.
Hindi nagbibigay ang ating simbahan ng mga katuruan at tradisyon na isinasagawa ng bawat Katoliko na hindi nagmula sa mga apostol. Kaya ang mga taong hindi alam ang rosary ay protestante. Bakit? Walang tradisyon. Dahil ang Santo Rosario ay mula pa yan sa mga sinaunang Kristiyano at marami na pong naging santo dahil sa Santo Rosaryong ito. Maraming naging banal at santo dahil dito. Hindi to binabaliwala. Kaya yung mga sulpot na galit sa Santo Rosario, sila ang tunay na mula sa lahi ni Satanas. Kaya dapat dyan sa mga yan, binabalumbun rosaryong to sa leeg nila nang maglabasan at magkulasan ang mga demonyo sa katawan nila. Anong masama sa paggamit ng rosaryo kung ito naman ay biblikal? Kung ito naman ay makakatulong sa bawat mananampalatayang Kristiyano na mas lalo tayong mapalapit kay Maria. Ano naman ang masama? Kung mag-rosary ka, makasalanan ka. Wala ka sa state of grace. Ang kapal naman ng mukha mo. Magdadasal ka direct to God tapos nasa mortal sin ka. Bakit sa tingin nyo pakikinggan kayo ng Diyos? Ang Diyos ay banal, tas sa harap ka ron, nasa mortal sin ka. Kakatapos mo lang makipagrayrayan sa kabit mo. Hindi pwedeng ganon. Kapag ikaw ay wala sa state of grace, hihingi ka ng tulong sa mga matutuwid na ipanalangin ka. Dahil sa Old Testament pa lang, ganyan na yung ginagawa. Humihingi sila ng mga tagapamagitan na mag-aalay ng handog na tupa para patawarin ang kanilang mga kasalanan. Ganon din tayo. Humihingi tayo ng tulong sa mga banal na ipamagitan ng ating mga panalangin dahil hindi tayo pakikinggan ng Diyos. Banal yun. Kakatapos mo lang sausawan ng kabit mo, kakausapin mo Diyos, dinggin ang panalangin mo. Tingin mo pakikinggan kayo? Kakatapos mo lang sausawan yung kabit mo, kakatapos mo lang mamakla, magro-rosary ka, kakatapos mo lang pagmumurahin yung mga kapitbahay mong chismosa, magro-rosary ka, magdadasal ka direct to God. Sige nga, sa tingin niya papakinggan kayo ng Diyos, kakatapos mo lang husgahan yung kapwa mo, kakatapos mo lang pagmumurahin yung mga may ingay sa labas, kakatapos mo lang makipaglaklakan ng gin bulag sa labas, umuwi kang lasing na lasing, direct to God, Lord, sorry, pakikinggan ka. Hindi. Kakatapos mo lang sumausaw at magpakasasa sa katawan ng kabit mo, sabay direct to God, Lord, patawarin mo ko, nag-enjoy kasi ako. Ang sarap ni ate. Pinkish na pinkish ang tahong. Sabay, Lord, sorry, hindi ko po sinasadya, nasarapan po talaga kasi ko. Hindi ganon. Kapag ikaw ay may kahinaan, kapag may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin, dahil tayo ay mga tao lang, dumulog tayo sa pamamagitan ng paghingi ng tulong sa mga banal na, mahal na ina, tulungan mo ko. Ipanalangin, tulungan mo ko, samahan mo kong magdasal. Ipanalangin mo yung mga kahinaan ko sa Diyos. Hindi niya ako pinakikinggan kasi nga kakatapos ko lang sumausaw dun sa kabit ko. Sarap pinkish. Tayong-tayo, oh. 'Di ba? Mama Mary, sorry, hindi ko kasi kaya eh. Hindi ko kasi kaya, Mama Mary, yung kamanyakan ko umiiral. Grabe naman kasi si atin, laki oh. Yung coco melon talagang pulang-pula, pinkish na pinkish, sarap. Idudulog mo yon. Hindi ka pwedeng kakatapos mo lang lumamas ng coco melon, direct to God ka na. Lord, sorry. Hindi ko sinasadya. Hindi mo sinasadya, nag-enjoy ka, dinilaan mo pa. Hindi pwedeng ganon. Yung mga kahinaan ng tao na hindi natin kaya, humingi tayo ng tulong sa mga banal. Na nawa, marinig ng Diyos yung ating mga sinasabi na ang Diyos palakasin ang ating loob, maging mas malakas ang ating isip kaysa sa sinasabi ng ating laman. Hindi pwedeng ganon. Kaya kinakailangan tayo, pag ikaw ay galit, masama loob mo, sinungaling ka, manyakis ka, mayat maya nandun ka sa CR, nanonood ka ng porn, rosary. Tutulungan kanyang magbagong buhay. Kaya yung mga Katoliko na sinasabi na
Simula nung nag-born again ako, nawala yung pagiging lasenggo ko. Aba, kasalanan ko ba kung lasenggo ka? Baka simula nung katoliko ka, hindi ka nagro-rosary, kaya lasenggo ka. Nung nasa katoliko ko ako, adik ako, pero nung nag-born again ako, nawala yung pagiging adik ko. Kasalanan pa ng simbahan, bakit adik-adik ka? Baka naman kasi nung katoliko ka, hindi ka nagro-rosary. Kaya nanatili ka dyan sa bisyo mo. Diba? Kaya kung meron kayong mga negatibong ugali, pangit na attitude, prayer, rosary, lahat yan, biblical. Biblical. Basta tatandaan lang po natin, wag tayo yung pag magdadasal is, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Nakikipagabulan sa kabayo? Kapag si Virgin Mary kaharap mo, syempre mag-ano tayo, Hail Mary. Sipin nyo, nasa harapan mo si Blessed Virgin Mary, kakausapin mo si Blessed Virgin Mary, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala rin naman ng iyong anak na si Jesus. Ganon ka makipag-usap kay Blessed Virgin Mary, diba hindi? Hindi ganon. Pag nakipag-usap tayo kay Blessed Virgin Mary, magsalita ka bilang isang tao. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Kausapin mo siya, literal. Yun ang Hail Mary. Nakikipag-usap ka kay Maria. Hindi yung, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God. Walang hingahan. Karera. Diba? Pag nakikipag-usap ka sa Diyos, bumaba ang Diyos sa harapan mo. Ano sasabihin mo? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, the kingdom come, thy will be done on earth as in heaven, this day, daily bread. Ganon? Ganon ka makipag-usap sa Diyos? Ganon ka mag-usal? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth. Magkanda bulol-bulol ka na, nagmamadali kasi may lakad. Huwag ka nang mag-rosary. When you are talking to God, is talk to Him the way how you talk people. Kung paano ka nakikipag-usap sa tao, kung paano mo kinakausap ang mga kaibigan mo, ganun mo silang kausapin. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. You are talking to God. So magsalita ka sa pamamaraan kung paano ka nakikipag-usap. Kung ikaw ba nakikipag-usap ka sa tao, sinasabi mo na, oy, pumunta ka nun sa mistindahan kasi bibili tayo ng toyo at suka, kailangan natin mag-adobo, kailangan mo ng ganito, ng ganyan, ganong kakabilis. Diba? Hindi. Makipag-usap ka, pag sinabing talk to God, ikaw ay magsasalita kung paano ka nakikipag-usap. Talk to Him the way how you speak. Hindi yung para kang naghihingalo. Na pagtapos mo ng laban, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Kulang nila mag-flip-topan tayo rito, mag-flip-top tayo, flip-top. Diba? Walang kabuluhan ang ganong klaseng dasal. Ang rosary ay pakikipag-usap kay Maria, pakikipag-usap sa Diyos, paggunita sa naging buhay, pagsilang, pagpapakasakit, pagkamatay sa krus, at pagkabuhay na maguli ni Kristo. Talk to God the way how you talk the people. Pag ikaw ba nagpro-profess ng faith mo, pag namamanata ka, sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos. Diba? Kapag tayo ba, Panatang Makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, ito ang lupang aking sinilangan, ito ang tahanan ng aking lahi, ako'y kanyang kinukupkop at tinutulungan upang maging malakas, maligaya at kapaki-pakinabang. Nagpro-profess ka ng ano mo, pagiging Pilipino mo. Ganun ka din kapag dating sa simbahan, sa faith mo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at ng lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos. Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ganon.
Ganon yung pagbibigkas, ganon ang ganon ang paglalahad ng panata mo o panunumpa. Panunumpa yan. Hindi yung sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak. Yung hindi na gumagalaw yung ulo mo, pati yung mata mo, bibig na lang. That's wrong. Talk to God the way how you talk the people. Kausapin mo siya kung paano ka nakikipag-usap kahit kanino. Use your heart always. Gumamit ng puso habang nagdadasal ng Santo Rosario. Hindi po pabilisan ang Holy Rosary. If you think na yung meditation mo ay kaya lamang sa isang buong first mystery, it's okay. Into ka muna. O, Lord, yung second mystery ko mamaya ulit kasi may gagawin ako. Kesa naman nabuo mo nga ito, tong rosaring to, pero ang dasal mo, buga sa ilong, buga sa ilong. Kaya tayo napupulaan sa rosary. 'Di ba? Sabi kaya na nasasabi, itong mga Katoliko, tignan mo magdasal. Paano ba naman kahit di naman ako Ang dami ko nakikita. Ginong Maria, napupuno ka ng grasya, Panginoong Diyos ay sumasay bukod ka pinagpala sa babaeng at pinagpala naman ng iyong anak sa Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, panalangin mo kami kasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ginong Maria, napupuno ka ng grasya. Kung ako ganon, ganito na lang ang gagawin ko. Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo bukod ka pinagpala sa babaeng at pinagpala naman ng iyong anak sa Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, panalangin mo kami kasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Anong second beads? Ganon ulit. Same to you. Same to you. Di ganon na lang. Same to you. Ganon ulit. Yes, ganon ulit. Ganon ulit. Ganon ulit. I repeat, ganon ulit. Di ganon na lang ang gagawin ko kaysa pahirapan ko pang lumawit yung dila ko. Total, ganon din naman yung sasabihin ko, di ba? Tandaan po natin, hindi po ito biro. Hindi po ito basta humawak ka, ganon na yon. At sa mga baguhan, na tinatamad sa rosary, normal yan. Mahirap po talagang bumuo ng rosary, lalo na kung gagamitin mo puso. Kahit ako, hirap ako dito. Nakakaantok, kakaboring, tapos parang hahapdi yung mata mo, tas nahihiya ka pa pag turn mo na, kasi maririnig mo yung boses mo. Normal po yun, hindi lang kayo ang nakakaranas, lahat naman tayo. Nararanasan yan, yung nahihiyang mag-lead, nahihiya na magsalita kasi naririnig ng tao, o may mga tao namang sa sobrang naboboring, nabubugnot, inaantok, kala mo nasa karera ng kabayo. Pero ito lang po ang sasabihin ko sa inyo. Hindi po binabastos ang rosary, hindi yan minamadali. Dahil ang bawat bahagi ng Santo Rosario ay biblikal. At ito po ay mula pa sa panahon ng mga sinaunang Kristiyano. Marami pong mga nagbuwis ng buhay. Maging ang Santo Rosaryong ito ay ipinagbabawal dalhin sa mga Muslim country. Ganon siya ka-powerful. Kaya marapat lamang kapag tayo ay magdedebosyon sa Santo Rosario, bigyan natin ng mataas na paggalang at pagpapahalaga. Dahil ang debosyon ng Santo Rosario, bagamat napakasimple lang sa ating mga Katoliko, bagamat napakasimple lang tignan sa ating mga Katoliko, ito ay may malakas na nakapangyarihan na gumagapi sa mga demonyo kay Satanas. At ang bawat pagdarasal ng Santo Rosario ay maaaring magbigay ng malaking pagbabago sa iyong buhay. Kaya nga, lagi ko pong sinasabi, kung ikaw ay masama ang ugali mo, feeling mo may nagtatangka sa buhay mo, feeling mo ikaw ay may problema sa pananalapi dahil walang trabaho ang asawa mo, ikaw ay nasa magulong pamilya, nagloloko ang asawa mo, ang anak mo nagbibisyo, hindi mo alam kung ang anak mo kung paano magbabago, napariwara sa barkada, rosary. Pray the rosary. Si San Agustin, siya ay ipinagdasal ng kanyang ina ng maraming taon. Alam ko 20 years pa ata bago siya naging pare.
ipinagdasal siya ng kanyang ina. At dininig ang kanyang pagdarasal ng kanyang ina nung pumasok sa pagpapari si San Agustin. Hindi ko alam kung si San Agustin yon o si John Bosco. Santo natin yon. Wala pong mawawala at hindi magiging kabawasan sa ating pagkatao kung magbibigay tayo ng mataas na paggalang at pagrespeto sa banal na Santo Rosario. Kaya kung ang rosary na gagawin ninyo ay para kayong nakikipagkarerahan sa kabayo, wag na po kayong magdasal. Nababastos nyo lang ang Santo Rosario. Marami po ang nagbalik Katoliko at na-convert na Katoliko dahil dito. Marami ring pinatay na mga santo dahil dito. Kaya dapat kung ito ay ating gagamitin, igalang at irespeto natin. Kasi kung gagamitin nyo lang to bilang pakitang tao para lang sabihin nagdadasal ka, tigilan mo na. Niloloko mo lang ang sarili mo, nagkakasala ka pa sa Diyos. Huwag sana tayong maging hypocrite at ingrata. When we are praying the Holy Rosary, we are talking to God and we are talking to the Blessed Virgin Mary. Sana malinaw po yan sa atin. Mas lalo lang po nating pinalalala ang ating mga sitwasyon kapag nilalapastangan natin ang Holy Rosary. Na imbis na pakinggan tayo sa ating mga usal, mas lalong pinatatagal at pinahahaba ang proseso ng ating na pagtugon sa ating mga panalangin. Hindi po to laro. Hindi to laro, hindi to katuwaan. At wag natin gamitin ito sa mga tao para lang sabihing banal kayo. Gamitin natin ang Santo Rosario sa tamang pamamaraan. If you wanna pray the Holy Rosary, makipag-usap ka sa Kanya sa maayos na paraan. Wala po tayo sa karera ng kabayo. Kung gusto niyo doon kayo pumunta sa High Alay, doon kayo mag-rosary, makipagsabayan kayo doon sa sa nagsasabi doon, on the running outside, yung mga gumagano. Hindi po ba? So bukas, tayo po ay nasa part 2 at ang ating topic bukas sa Holy Rosary part 2 ay ang nasan ba tayo na hinto? Yan. Ang ating topic po bukas ay yung wait po. Hail Mary. Buong Hail Mary, Bible-based, no? Biblical at history ng Hail Mary sa Rosary. Ang Aba Ginoong Maria ang paksa natin bukas dahil mahal na araw, no? Hihimay-himayin natin para mas madali nating maintindihan kasi kung bubuuin ko po ito sa sobrang haba, mahihirapan kayong makakatch up. So ang gagawin natin, puputol-putulin ko po itong mga research para po madali nating maramdaman yung essence ng nasa o nakapaloob sa Holy Rosary. So yun lang po, maraming salamat sa mga sumuport, sa nagbigay po ng 100 stars, thank you very much po. Sa 34 live viewers at sa mga kapanalig kong Katoliko, bukas po, kita-kits po tayo ulit after lunch. Lagi na po ako mag-after lunch, siguro mga alauna ng hapon yan. Yan po ang aking mga live presentations. Kasi busy ako sa umaga. So after lunch tomorrow, see ya sa part 2 ng Holy Rosary, patungkol naman po sa Aba Ginoong Maria. So shoutout kay Ate AJ Pinyin, kay Ate Adelaida Bron Pajares, kay Ate Tiger Heart Rabong. Shoutout po sa inyo at sana meron po kayong natutunan, no? Kay Kuya Paul. Hi Paul, kamusta? Oo, Lent pa lang, pero sa akin kasi yung Lent na to is para sa akin yung buong araw na to ay mahal na araw kasi pagpasok pa lang ng Lenten season, dapat yung bawat araw na yan, mahalaga na yan sa atin. Hindi lang yung mismong mahal na araw na Monday, hindi. Pag pumasok na talaga para sa akin kasi ang Lenten season, yung bawat araw no napakahalaga. Kasi yun na yung umpisa ng paggunita natin kay Christ. No, kaya ngayon, kahit bukas, kahit sa susunod na araw, mahalaga yan sa atin kasi papasok na po yung yung mahal na araw. So, at ngayon po, ang ginaganap yung 40 days fasting ni Christ. So, syempre, nakikipagsabayan tayo sa Kanya.
Ito lang po yung way na pwede kong maipakita sa kay Christ sa simbahan. Ito lang yung pwede kong maibigay bilang sacrifice, ang magbigay ng live presentation sa inyo. Wala po akong ibang maibibigay sa kanya. Hindi naman po ako pwedeng magsabing magpa-fasting ako sa karne kasi hindi naman po ako kumakain ng karne. Mahal ang karne dito. So dun pa lang exempted na ako. So gusto ko gumawa ng isang bagay na sacrifices na galing sa puso ko, yung gusto kong ibigay. At yung naisip ko na maibigay sa kanya habang umuusad yung 40 days fasting ni Christ ngayon ay makapaglatag ng presentation. So, bukas ang pag-uusapan natin is the Hail Mary, no? Shoutout po kay Kuya Sandy Manalo Castillo, kay Mami Alma Berador, kay Ate Enesita Habalya, kay Ate Heini Intlino Landingin. Yun po, at maraming salamat, and please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Kita-kita po tayo bukas sa part 2 ng Holy Rosary. Yun lang po, at God bless you. Yes. Ano yan? Tsaka ako sa